Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, ituturo ko sa inyo sa video na to kung paano yung mga importanteng mga pamamaraan o paghahanda bago kayo maglagay ng waterproofing. Guys, napaka-importante nito para hindi na tumagas ang lugar na lalagyan nyo ng waterproofing. Part 1 lang ito guys. Kaya tara, samahan nyo ako at simulan na natin. So guys, ang una nyong gagawin ay i-check nyo yung lugar na paglalagyan nyo ng waterproofing. Tanggalin nyo kung ano yung mga dumi o kung anong mga nakapatong dyan, tulad ng nakikita nyo. Kasi guys, pangkaraniwan sa mga ganyan, meron bang mga patak ng mga semento? Tanggalin nyo yan. Kung kinakailangan gumamit kayo ng sinsel, tanggalin nyo. Kasi guys, kapag yan hindi nyo natanggal at naglagay na kayo ng waterproofing, isa yan sa mga dahilan para tumagas ang inyong lugar na pinaglagyan nyo ng waterproofing. Kasi guys, walang kapit yun eh. Pag nilagyan nyo ng waterproofing, hindi papasok dun sa pinakailalim yun. Kaya dun magsisimula ang malaking problema nyo. So yan lang ang una. Kailangan makasigurado ka ha. Importante itong unang proseso na to. So pagkatapos ito, gagawin ulit tayo. So guys, next procedure naman tayo. 2 hours later. So guys, kung natapos na yung unang procedure natin, ang susunod naman lilinisin natin yung buong project natin. Gumamit tayo ng walis tingting. Mas maganda yung walis tingting na yan para talagang makasigurado na walang maiiwan na kahit anong dumi dyan sa paglalagyan nyo ng waterproofing. Lalo na yung mga kili-kili na yan. No? Siguraduhin lang natin ha guys, na malinis ang paglalagyan natin ng waterproofing. Importante yun guys. So pagkatapos na linisin na yung inyong area, meron pa tayong gagawin na isa. So tara at simulan ulit natin yung ating susunod na procedure. So ang gagawin natin ngayon guys lilinisin uli natin or ipapalo up naman natin ng paintbrush yung mga kili-kili na yan. Guys, meron tayong ilalagay sa parte na yan. Kasi kung tawagin yan cold joints. Yung slab na kasi yan, huli na ng nabuhusan. Kaya importante na meron tayong ilagay dyan. Napakalaking tulong ng ilalagay natin na yan para makasigurado rin tayo na walang tatagas. Kasi guys, sa karanasan ko, yung parte na yan, dyan kadalasan nagsisimula ang napakalaking problema. Kaya kailangan na meron tayong ilalagay dyan bago tayo magpapahid ng waterproofing. So pag siguradong malinis na yan, saka natin pwedeng lagyan. Saka guys, kasi pansinin nyo ha, yung pinakailalim niyang kadalasan merong mga makikita ka ng mga butas. Kaya dun papasok ang tubig niyan, di ba? So kailangan meron tayong ilagay diyan. So ayan guys, pansinin nyo, may malaking butas, di ba? Diyan dadaan ng tubig. Kaya kailangan makasigurado tayo na walang dadaanan ng tubig pag tayo ay nag-waterproofing na. So tara, mailalagay tayo dyan. Pakita ko sa inyo. A few minutes later. So guys, yan ang ilalagay natin sa mga cold joints. Ang Pioneer Pro Concrete Epoxy. Bali partner yan. Merong letter A at letter B. So tara, papakita ko sa inyo ang tamang paghalo ng concrete epoxy na yan. Tara! A few minutes later. So guys, magsimula na tayong maghalo. Bali, concern lang guys yung letter A, isang stick lang ang gagamitin nyo. Ganon din sa letter B. Wag nyong gagawin na isang stick lang ang gagamitin nyo dyan sa letter A at sa letter B. Kasi sigurado may titigas na parte dyan, sayang naman. Ngayon sa paglalagay naman o paghahalo, ang gagawin nyo kung gaano karami yung letter A, ganon din karami yung gagamitin nyo na letter B. Ngayon, pag yung nailagay nyo na at hinahalo nyo na, kailangan halong-halo siya. Siguraduhin lang na magpantay ang kulay. Kapag nakita nyo na talagang pantay na yung kanyang kulay, ang ibig sabihin nun ay pwede na siyang ilagay doon sa ating mga cold joints.
So ayan guys, pantay na ang kanyang kulay. Ibig sabihin, pwede na natin siyang ipahid. Tara! 1 hour later. So ayan guys, tulad ng nakikita nyo, kailangan na malagyan yung mga butas na tulad ng nakita nyo kanina ng epoxy na yan. Yan, gumamit kayo ng kahit kamay lang, mas maganda kung kamay para masiksik natin ng hanggang dun sa kaloob-looban yung epoxy na yan. Ang diskarte guys ng paglalagay niyan, tulad ng nakikita nyo, kailangan medyo babasain nyo yung kamay nyo ng tubig at pagkatapos kumuha kayo ng nahalo ng concrete epoxy na yan. Ayan, tulad ng nakikita nyo, basain mo ng konti yung kamay mo, humawa ka dun sa epoxy na yan at yun ang ilalagay doon sa pinaka cold joints na yan. Guys, ewan ko lang kung tama yung sinasabi kong term na cold joints. Ngayon, kung mali naman ako, paki-correct na lang ako. Yan ganyan ang tamang diskarte niyan. Ilagay mo, tapos isiksik mo doon sa pinaka-kili-kili niya. Guys, ito rin ay isa sa pinaka-importante. Kailangan gawin nyo ito para makasigurado tayo na yung ating gagawin na pag-waterproofing ay walang tatagas. Kasi guys, kapag nalagyan nyo na ng waterproofing ang inyong project at pagkatapos tumagas, napakalaking problema, di ba? That's a very, very big problem. Kaya gawin natin, bago tayo magpahid ng waterproofing, ay siguraduhin natin na magiging tama ang ating preparasyon. At isa ito sa nagiging malaking problema ayon sa aking karanasan. Guys, disclaimer, ang sineshare ko sa inyo ayon sa aking karanasan. Kadalasan kasi itong cold joints na to, dito nagsisimula ang napakalaking problema. Kaya kailangan lagyan natin ito ng ganyang klase. Ngayon, kung sa palagay mo naman meron kang ibang nalalaman na pwede pang ilagay dito sa cold joints na to, paki-comment na lang at pag-usapan natin. So guys, ang procedure na yan ay gagawin nyo sa lahat ng cold joints ng inyong project. So hindi ko na ipapakita sa inyo yung kabuuan para hindi na rin kayo masyadong mainip. Ipapakita ko na lang sa inyo ang magiging resulta pag natapos na ang paglalagay ng concrete epoxy dyan sa lahat ng cold joints. 2 hours later. Guys, kung sakali may makita kayong ganyan sa lalagyan nyo ng waterproofing, lagyan nyo na rin, nabulol ako, ng epoxy. Kasi baka dyan na naman dumaan ng tubig, di ba? Kaya kung tulad ng nakikita nyo, nilagyan na namin ng epoxy para mas sigurado na wala talagang dadaanan ang tubig. So guys, ayan ang naging resulta. Natapos na yung paglalagay ng concrete epoxy sa lahat cold joints at maging dun sa may posibilidad na daanan ng tubig. Bali, ang gagawin natin hintay natin siyang matuyo. Bali, kinabukasan na para masigurado tayo na tuyong-tuyo na ang ating concrete epoxy. Bali guys, kung nagustuhan mo ang video ito, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like at pakishare mo na rin. Kung meron kang concern o tanong sa ating topic, ay paki-comment down below lang. At kung interesado ka naman sa mga ganitong uri ng mga video, pagpipintura at anumang kauri nito, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo na rin ng notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. So guys, hintayin lang tayo tapos ng ating part 1. Antabay lang kayo para sa part 2 ng ating video. See you around guys! Bye-bye! Yeah!